Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan po natin sa ibang bansa, yung ating mga sumusunod sa atin, pwede po kayong mag-subscribe dito sa ating Ang Ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Pwede din po kayong mag-follow sa akin at may mga notification, pakiclick nyo lang para anytime pag meron po tayong pinapalabas ay nasusundan ninyo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung you cannot argue with destiny. Ibig sabihin na hindi mo pwedeng sanungatin or makipagdebate ka sa isang destiny ng isang tao. Ang i-feature po natin dito ay yung na merong panghuhula o merong psychic na na-meet yung mother ni dating President Rodrigo Duterte at ito ay kwininto ng kanyang kapatid, elder sister, tungkol po sa parang hula, panghuhula o psychic or parang nakikita niya kung ano ang magiging buhay ng ating dating President Rodrigo Duterte. Sa kwento na ito ay parang nabanggit ng isang psychic sa ina ni President Duterte na si President Rudy Duterte o yung anak mo ay magiging malaking tao sa, hindi medyo clear, pero magiging importanteng tao. At ito ay pakinggan po natin itong isi-share ko po sa inyo, yung kwento tungkol sa hula ng or psychic o panghuhula sa dating President Rodrigo Roa Duterte na kwininto ng kanyang elder sister na kung saan sila lamang at ang kanyang ina ang nakakalam. All I know is his heart is right. He will die for his country. Dito sa bahay, merong kakilala ang nanay ko na nagpunta dito. Nagsabi sa kanya meron daw siyang gustong sabihin sa nanay. Pero alam ng nanay ko na yung babaeng yun is psychic. Ang sabi ng psychic was, that nanay, sabi niya, meron kang anak destined to be an important person, really an important person to the country some years far ahead. Sabi na nanay ko, oh, well, there is nothing wrong with that if it's for the good of the country. But the magnitude of what she predicted, my mother could not imagine. Rodrigo does not believe even in predestination. Okay? So, wala yan sa kanya. That knowledge is only between me and my mother and that lady who told her about that. Ang mensahe kasi lang lahat, sinabi ko, hindi ninyo ako kilala. Hindi naman ako sikat. Ayaw ko namang sumikat. At noon pa, during the time of Ramos, they would like to see me in the cabinet and kay Arroyo, pati kay Estrada na I've always refused a cabinet position because I just wanted to be, simple na buhay na yabang, probinsyana. But you know what? It's destiny. So, yun po ang sa lahat ng buhay natin may kanya-kanya tayong destiny. Ako personally, I never thought magiging counselor or magsiserve for the past 29 years sa lungsod ng Davao. Natapos yung aking 29 years as city councilor, kasama ko si President Duterte in 1986. Masaya ako na marami tayong natulungan. So the same with President Duterte. Itong mga aral na ito ay wala po tayong control sa ating sa ating fund, sa marka ng ating palad. Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa atin. Ang importante lang, during my experience with President Duterte at aming mayor, you always do what is right. Just be natural. Kung ano yung dapat gawin, yun lang ang gawin mo. Matagal po kami nagsama dito sa lungsod ng Davao. Wala pa akong masasabi at ito po ay hindi nag-iiwan ng kaibigan. Pag makita kang okay ka, nandiyan ka, parati.
natural na kaibigan. So sana po ay nagustuhan ninyo itong episode na ito. You cannot argue with destiny. Ang hula kay former President Rodrigo Duterte na nagkatotoo, na kwininto ng kanyang kapatid. Hanggat sa muli, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. God bless Philippines. See you next time. A political analyst, Danny Dayong-Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.